Napahinto si Laika nang makitang seryosong nag-uusap sina Enrique, at ang abogadong tinutukoy ng katulong na naghahanap daw sa binata. Pinakatitigan niya si Enrique. Ramdam pa rin niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nagmamahal pa rin siya rito, at mukhang malabo nang mabago pa iyon. In short, matatagalan pa na makarecover siya sa nararamdaman niyang sakit. Siyempong aalis na siya upang hindi na makaistorbo, nang maulinigan ang usapan ng mga ito. Walang anuman, Mr. Buenavista. Naiintindihan ko na ngayon ang nangyari noong unang beses akong nagpunta rito. How's your injury, by the way? It's fine. Nasa envelope na iyan ang larawan ng buong hasyenda. Ipakita mo na lang yan kay Mr. Salvador. Kapag nagustuhan niya, saka natin pag-usapan ang formal na pirmahan ng deed of sale. My client doesn't need to see the details of the whole land. Matagal na pala kasi niyang naririnig ang tungkol sa Hacienda Buenavista, kaya nang malaman niyang ipinagbibili ito ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Daig pa niya ang pinalo ng baseball bat sa ulo sa mga narinig. Glenn was still selling the land. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw niya. Nabaling sa kanya ang atensyon ng dalawang lalaki. What are you doing here? Nakakunot noong tanong ni Enrique sa kanya. Hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng may usapan. Tuluyan na siyang pumasok sa study room. Enrique, hindi mo pwedeng ipagbili ang Hacienda Buenavista. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Alam niyang ihahagis na talaga siya nito sa labas ng bintana dahil sa pakikialam niyang iyon. Pero wala siyang pakialam. Hindi nito maaaring ipagbili ang naturang lupain. Minsan na nitong naipangako iyon sa kanya. Mr. Belmonte, would you excuse us for a minute? Enrique pushed her out of the study room with him before closing the door. What do you think you're doing? You're ruining my business. Nag-init na rin ng tuluyan ang ulo niya. Business? Yun lang ba ang tingin mo sa Hacienda Buenavista? Isang negosyo. Wala kang kinalaman dito, kaya huwag kang makialam. Wala nga siguro akong kinalaman dito, pero hindi ako tulad mong walang pakialam. I love this place. The people love this place. Your parents love this place. I don't. Natigilan siya. What? I don't like it here. It reminds me of my painful past. Kaya para hindi ko na maalala pa ang lahat na masasakit na alaalang hatid ng lugar na ito, I'll just get rid of it. You can't. I can. Ako na ang nagmamay-ari ng hasyenda. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto kong gawin dito. At hindi ka maaaring tumutol, dahil hindi ka naging bahagi ng lugar na ito kahit kailan. Bakasyoniste ka lang. Nasaktan siya sa sinabi nito. Isang bakasyonista lang pala na pag-alagala sa teritoryo nito, ang tingin nito sa kanya. You love this place, Enrique. Batid niyang hindi na dapat niya ipaalala rito ang lahat ng nangyari, noong nawalan ito ng memorya, dahil makakagulo lang iyon sa buhay nito ngayon. Pero sa pagkakataong iyon, kailangang maalala nito ang lahat. Nang magka-amnesia ka, dito ka nananatili ng mahigit 1 linggo, hanggang sa bumalik ang alaala mo. Sa loob ng panahong iyon, natutuhan mong mahalin ang hasyenda na ito, Enrique. At nasabi mong hinding-hindi mo ito ipagbibili kahit kailan. Wala akong maalala, malamig na tugon nito. Ang tanging naaalala ko, sinaktan ako ng lugar na ito. My mother died here. My father's love for me died here. Kaya nga niya ako ipinadala sa ibang bansa, at doon pinag-aral. Ayaw niya akong makita dahil nakikita raw niya sa akin ang mukha ng mama ko. He hated my mother for leaving him. He hated me because I reminded him his painful past. Well, I hated him too. Just like I hate this place. Kung ayaw niyang maalala ang nakaraan, ayoko na ring magkaroon ng alaala sa kanya. I will forget him just like he had forgotten his own family. Huwag kang ang sira. Paano magagawa ng isang ama na kalimutan ang kanyang pamilya? Ang nag-iisa niyang anak. Nagawa na ng ama ko. Huwag ka nang makialam. Humarang siya sa pinto ng study room nang magtangka itong bumalik doon. Hindi totoong kinalimutan ka ni Don Francisco. He only wanted to forget his painful past. Not you. I am his painful past. Your father loved you. Kaya nga hindi niya hinayaang masira ang buong hasyenda, kahit punong-puno ng kalungkutan ang puso niya. Kung tutusin, pwede rin niyang ibenta ang lugar na ito, para kalimutan ang pagkamatay ng mama mo. Kung talagang gusto niyang makalimot, dapat ay hindi na siya nanatili pa rito, dahil ang buong hasyenda ang kabuuan ng iyong ina. Pero nanatili nga siya rito, at ipinagpatuloy ang buhay niya sa kabila ng katotohanan sa bawat araw din na lumilipas ay nasasaktan siya dahil nandito ang alaala ng lahat ng pinagsamahan nila ng mama mo. At siguro, kaya kanya pinalayo sa kanya, ay dahil ayaw niyang makita mong nalulungkot siya. Dahil nag-aalala siyang maapektuhan ka sa nararamdaman niya. You don't know what you're talking about. You don't know anything. Hindi totoo yan. May alam ako. At ikaw ang nagpakita nun sa akin. Natuon ang buong atensyon nito sa kanya.
Nagpatuloy lang siya. Ipinakita mo sa akin, sa amin ng mga tao rito, ang isa mo pang pagkatao nang magkaroon ka ng amnesia. You never hated this place, Enrique. You missed everything about your family. Kaya mo nga sinabi sa abogadong yun noon na wala kang balak na ibenta ang hasyenda kahit kailan. Wala siyang nabasang emosyon sa gwapong mukha nito. Pero dahil minsan na niyang nakilala ito, at alam niya na hindi lahat ng sinasabi at ipinapakita nito ang kabuuan ng kung sino talaga ang isang Enrique Buenavista. He shoved her aside. Dahil hindi niya inaasahan ang gagawin nito, ay nawalan siya ng balanse, at malakas na bumangga ang katawan niya sa gilid ng pinto. Hindi naman siya nasaktan, ngunit tila nag-alala ito ng husto, dahil mabilis at maingat siyang inalalayan. I'm sorry. Their eyes met. At sa unang pagkakataon mula nang bumalik ang mga alaala nito, nakita niya ang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Naramdaman din niya ang paghigpit ng pagkakakapit nito sa kanyang mga braso, habang patuloy siyang pinagmamasdan nito na tila may kung anong hinahanap ito sa kanyang mukha. Laika, kamuntik na siyang mapahikbi nang muling marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, dahil dirdiretso lang siyang nagsalita. Alam kong nararamdaman mong pamilyar ako sa iyo, Enrique. Nakikita ko yun sa mga mata mo. That's because I was once a part of your past. Your past that you've forgotten, because it wasn't a part of your life. Okay lang na makalimutan mo ako, dahil wala naman talaga akong kinalaman sa buhay mo. Pero ang lugar na ito, bahagi na ito ng buhay mo noon pa man. You're not a bad person, Enrique. Don't let your past run your life. Sisirain ka lang yan. Believe me, I've been there once. It wasn't a very good place to be in. Hindi siya sigurado kung may naging epekto ba rito ang mga sinabi niya. Pero umaasa siyang mayroon. Minsan na siyang naging biktima ng kalungkutan, at muntik na siyang hindi makabalik. Pareho lang sila ng naranasan, kaya naiintindihan niya ang gustong mangyari nito. Kailangang maintindihan nito na walang mangyayari kung mananatili ang galit sa puso nito, dahil sa nakaraan nito. Sorry sa pakikialam ko, Anya. If you could just give yourself another chance. Don't you think hindi ko sinubukan yang sinasabi mo? Ilang beses kong kinumbinsi ang sarili kong mahal pa rin ako ni Papa sa kabila ng mga pagtrato niya sa akin. In the end, ako lang ang nabibigo. He never came when I asked him to. He never came when I almost died because of the accident I was involved few years ago. Nawala na ako ng ina. Meron nga akong ama, pero parang namatay na rin siya dahil nabaliwala ako sa buhay niya. Mas inuna pa kasi niyang pakinggan ang tawag ng kalungkutan niya. At yan ba ang gusto mong mangyari? Ang magaya sa iyong ama? Ang mawala ng pakialam dahil lang nasasaktan ka? Hindi ko alam kung ano ang totoong dahilan ng ama mo, kung bakit kanya pinalayo sa iyo. Pero nararamdaman ko, kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal niya sa iyo. I wish I could believe that. But it's too late. Hindi pa, dahil nariyan pa rin sa puso mo ang totoong nararamdaman mo, para sa lugar na parehong minahal ng mga magulang mo. Tinanggal niya ang band-aid na inilagay nito sa sugat sa kanyang kamay. Saka itinapal sa nose bridge nito. Salamat nga pala rito. Pero mukhang mas kailangan mo ng band-aid na ito kaysa sa akin. Ibinalik na rin niya rito ang mga band-aid na ibinigay nito sa kanya. Sana maging sapat na yan para ma-patch up ng maayos ang sugat sa puso mo. Pinalas niya ang kamay nito na nakahawak sa kanyang mga braso, bago siya tuluyang umalis sa harap nito. Iiwan ko na sa iyo ang puso ko, Enrique. Ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo roon. Balang araw, babalik ako para kunin yun. Laika, hindi ka pa ba uuwi? Past 5 na anang office mate niya na si Colleen. You go ahead. Marami pa akong trabaho rito eh. Ang tagal ko rin kasing nagbakasyon. Sus, kaya ka nga nagbakasyon, at nang hindi ka magtrabaho. Kaya natural lang na matambakan ka ng trabaho. Bukas na uli yan. Umuwi ka na. Nginitian lang niya ito nang sumandal siya sa kanyang swivel chair. I'll be fine. Don't worry about me. Mauna ka nang umuwi at siguro, after 1 hour, saka ako mag-aalsa balutan. I really just have to finish this paperworks. Tinapik-tapik pa niya ang halos gabundok na papeles na nasa mesa niya. I'll be fine. You're a monster. Tumawa lang siya. Sige na, mauna ka na. May date pa kayo ni Julio, hindi ba? Baka malate ka, ipagpalit ka noon sa waiter. Sira, nga pala, baka gusto mo ng kadate. You're not seeing anyone yet, right? May kaibigan daw si Julio. I'll pass. KJ mo talaga kahit kailan. Tatanda kang dalaga niyan sa ginagawa mong pag-iwas sa mga boylets. Okay lang, mas mabuti pa nga na walang lalaki sa buhay ko. Mas tahimik at walang pasaway. Hindi ka naman masaya. Sinong may sabi sa'yo? Ang mga nangingitim mong eyebags. Mabilis na dinampot niya ang maliit na salamin sa kanyang drawer, at sinilip ang kanyang refleksyon. Shucks. Oo nga, ano?
Lalaki lang ang makakapagbigay sa'yo ng ganyang klase ng eye bags. Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin. Sinulyapan niya ito. Walang lalaki. At least, wala na. Wala na sa buhay mo siguro. Pero mukhang nasa puso mo pa. Hay, pag-ibig para kang kokomban. Natawa na lang siya, sa kabinato ito ng nilamukos na papel. Hey, corny mo. Nakangising naglakad ito patungo sa pinto. May utang kang kwento sa akin. Tandaan mo, ay kabayo. Sumubsob kasi sa mukha nito ang isang pumpon ng pulang-pulang mga rosas ng magkasalubong ito at ang isang lalaki. Ano ka ba? Wow! Ang ganda naman ng mga yan. Para sa akin. Ay, sorry ma'am. Okay lang, para sa akin nga ba yan? Kayo ho ba si Maharlika Suarez? Tanong ng lalaking may dalang bulaklak. Oo, sagot ni Colleen. Para sa akin. Tanong niya nang wala sa loob. Ay, siya pala yun. Nakangiti lang si Colleen nang ituro siya. Nilapitan siya ng lalaki, at iniabot ang mga bulaklak. May nagpapabigay sa inyo, ma'am. Umalis na rin kaagad ang lalaki pagkatapos. Binusisi kaagad niya ang mga bulaklak. Bakit wala? Ano ba ang hinahanap mo? Yung card. Walang nakalagay eh. Hindi na siguro yun kailangan since alam mo naman kung kanino galing ang mga ito. I don't know. Anong you don't know? Hindi mo alam kung sino ang nagbigay sa iyo nito. Kaya nga ako naghahanap ng card para malaman kung sino ang sender. Itinaktak niya ang mga bulaklak, sa pagbabaka sakaling naipit lang ang card sa mga rosas. Pero walang nalaglag, shoot sa basurahan ang mga bulaklak, nang basta na lang niya iyon itapon doon. Mabilis namang kinuha iyon ni Colleen. Para ka talagang baliw, Laika. Bakit mo ito itinapon? I don't know who sent it. Bumalik na uli siya sa kanyang kinauupuan. Importante pa ba yun? Ang mahalaga, binigyan ka. No, thanks. Hindi ako tumatanggap ng mga bagay na hindi ko alam kung kanino nanggaling. May hinihintay kasi siyang isang partikular na tao na magbibigay sa kanya sa wakas ng kahit ano, basta makikita lang niya ito. Itapon mo na yan, Colleen. Sayang ito. Bumuntong hininga siya. Fine. Itatapon na. Pumalatak ito. Bakit ba hindi ako mabigyan ni Julio ng tulad nito? Nagpaalam na rin ng tuluyan ang kaibigan niya, pagkatapos na maingat na inilapag nito sa basurahan ang mga bulaklak. Siya na lang ang naiwang mag-isa sa kanilang opisina. At kung kailan naman dapat ay nagtatrabaho na siya ng paspasan dahil nga wala ng ingay, saka naman hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa. Panay kasi ang sulyap niya sa direksyon ng mga pobreng bulaklak. Anong itinitingin-tingin mo riyan? Wika niya sa mga iyon. Anong problema ninyo? Diyan kayo nararapat dahil wala kayong ID. Ipinukas uli niya ang kanyang atensyon sa mga trabaho, pero talagang hindi na niya naibalik pa ang concentration niya sa pagtatrabaho. Arg! Nakakainis. Malakas na sigaw niya, saka inihampas sa kanyang mesa ang hawak na folder. Ouch! Humampas kasi sa gilid ng table ang kamay niya, at naramdaman niya ang pagkirot niyon. Maliit na sugat ang nakita niya sa kanyang hintuturo. Binuksan niya ang drawer upang kumuha ng band-aid sa kanyang maliit na emergency kit. Ilalapat na lang niya iyon sa sugat niya nang matigilan siya. Memories of her stay at Hacienda Buena Vista flooded her mind. And the very reason why she was drowning herself with work came back. Hindi na niya iyon nagawa pang pigilan, kaya tuloy-tuloy na nga siyang nalunod sa alaala ni Enrique. Napahikbi siya habang pinagmamasdan ang band-aid. Kasalanan mo ito. Ngayon, hindi na ako makahawak ng band-aid nang hindi umiiyak. Ikaw naman kasi bakit ba minahal pa kita? Patuloy lang siya sa tahimik na pag-iyak hanggang sa maramdaman niya ang pagkirot ng kanyang ulo. Tumayo siya at nagpalakad-lakad. She needed a distraction. She needed to get back her concentration or else, she would miss Enrique all the more. Nakita niya ang mga bulaklak, at iyon ang napagdiskitahan niya. Kasalanan mo lahat ito kung hindi ka dumating. Dinampot niya iyon, saka lumabas ng gusali. Paglabas ng building ay namataan niya ang basurahan na nasa gilid. Akmang itatapon na niya iyon nang biglang may umagaw niyon. When she turned around, she saw Enrique. Pinaghirapan kong piliin ang bawat isang bulaklak dito, itatapon mo lang. He looked at her. You're a bit ungrateful, aren't you, Laika? At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Ang finale. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.